Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Jam is here! OFW TV Radio. Powered by Jam FM 90.7. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abyan mo Jam. Abyan mo Jam. Check this out. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Luzon, Visayas, Mindanao, oras natin 43 minutes after 8 o'clock. Welcome back sa Wanted Sweetheart Evening Edition. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Gabi po ng Wednesday, petsa 21 na sa buwan ng Mayo 2025. Mga kapatid po nating mga nakatutok na sa ibayong dagat, good morning! Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan man po kayo ngayon? Ang importante, buhi. Paki-PM po pangalan ninyo, edad at saka lugar dito po sa ating hotline, sa Viber o di ka naman po dito sa ating Imo na application na ginagamit. Ano po natin ginagawa ho nating hotline dito sa ating programa. Pangalan, edad at saka lugar lang ang inyong isend. Huwag na ho kayo mag-send ng kahit picture Pangalan, edad at saka lugar lang. Sino ang pwedeng sumali? Wala pong asawa dapat, walang live-in, boyfriend, girlfriend o ka-LDR man. 18 pataas, no? May matinong signal, no? Matinong pag-iisip at saka may liwanag, no? Para klaro po inyong pagmumukha. Samahan niyo po kami sa loob po ng 2 oras ngayong gabi po ng Wednesday. Kauban niyo pa rin, kasama mo sa mikropono ako si Abyan mo Jam. Abyan mo Jam. Macho na, gwapo pa. Illegal, ikaron. Pambukas nga ang bahanon para sa inyo tanan-tanan sa aton sining mga kautoran, sa aton sining mga tagpalamati, bug sa bugos nga kalibutan. Nga ginapangabay sang tanan kadamaan nga gusto nila tani dalawa ang kanilang puso. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Dalawa mata, dalawa ilong, butas ng ilong, tainga, dalawa. Pero ang puso, bakit nag-iisa? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at may minamahal ako. Nang makilala ka, buhay ko'y biglang nagbago. Ako'y nagtataka, puso ko'y litong-lito. Bakit nga kaya isa ang puso natin? Hindi naman natin maaring hatiin. Sana dalawang puso ko hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo sana dalawang puso
puso ko, hindi na sana kailangan pa pumili sa inyo. Para bang tukso na di ko kayang matalo, isip ko'y lito, walang mapili sa inyo. Sabi nga nila, di maaring magpantay pag-ibig sa dalawa. Kaya tanong ko lagi ay, bakit nga kaya isa ang puso natin? Hindi naman natin maaring hatiin. Sana dalawang puso ko, hindi na sana nalilito kung sino sa inyo. Sana dalawang puso ko, hindi na sana kailangan pa pumili sa inyo. Ngunit kung isa sa inyo'y mawawala, di makakaya, ang hirap na madarama. Kahit na alam ko darating din ang araw, napipili ako kung siya na nga o kung ikaw. Sana dalawang puso ko, hindi na sana nalilito kung sino sa inyo. Sana dalawang puso ko, hindi na sana kailangan pa pumili sa inyo. Sana dalawang puso ko. Unfair, no? Dalawa mata, dalawa butas ng ilong, dalawa tainga, dalawa paa, dalawa kamay, pero ang puso iisa lang. Mabuti pang itlog, dalawa. Oras natin, 15 minutes after 8 o'clock. Check this out. Happy birthday sa lahat po ng mga may karawan ngayong araw. Petsa 21 sa buwan ng Mayo. Happy birthday. Meron na ako tayong mga kasama, manager. Ano pong line? Saang planeta sila? Okay. Si Miss Nick, pagkatapos si Mr. Reiki, nasa line number 2 sa Viber. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Alright, ni si Boy, no, nasa linya na. Si girl wala pa, no. Ma'am Nick, andito na ho si sir, no. Pasok lang po kayo, bukas po yung pinto, itulak mo lang. Hindi ho yan hindi ho yan nakalock. Wala siya, manager? Hindi sinasagot, no? Sir Ricky, magandang gabi. Saan po kayo ngayon? Dito ako sa concert sa Sultan Kudarat po, Mindanao. Ilang taon? 40 years old. 40 years old, no? Wala ho kayong asawa? Girlfriend? Hiwalay po. Wala na. Hiwalay po. Ilan po anak ninyo? Dalawa po, dalawang babae po. Okay, sige. Baba nyo nga po muna, sir, yung tawag. Tatawagan ho natin ulit si ma'am. Opo. Nakatutok po ngayong gabi si RMA Salvador. Maraming salamat. Happy Wednesday.
Hello na rin po, Ann Kababaw Epan. Daghang salamat. Hello din sa iyo. Maraming salamat kay Vern Par Pasqua. Thank you so much for tuning in. Ha? Si Miss Nick. Magandang gabi po, ma'am. Saan po sila ngayon? Uwi po. Wala po kayong asawa dito po sa May Pinas? Wala po. Wala. Usap po kayo ni Sir Reiki. Timer Star. Pasok. Wanted Sweetheart. Magandang gabi po. Hapon pa lang po dito. Opo. Matagal na kayo dyan sa Kuwait po, ma'am? 2 years and 6 months po. 2 years, 6 months. Okay. Saan po kayo dito sa Pilipinas, ma'am? Late. Leyte. Malayo din sa ako, Mindanao ako. Mas malayo yung Kuwait. Tama ka, DJ. Oo. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ka puntahan ni ma'am. Napuntahan nga yung Kuwait eh. Sige po. Ilang taon ka na po, ma'am? 43. 43. Napunta ka pa sa akin ng 3 years? Ako, 40 pa lang po ako. 43 na ako. Pero mas Patanda matanda- na ako. Pero mas matanda ni mukha ko, ma'am, no? Mukhang 60 na. Senior citizen. Tawa si ma'am, oh. Ilan po anak niyo, ma'am? 3. 3. Ilan taon po yung panganay niyo po? 11. 11. Din yung bunso 9. natin. Yung sa akin naman po is 2. Isang 18 at saka isang 9 years old. Kada birthday lang nung May 19 ng bunso ko. Late ka na Nasaan po yung nanay? late ka na mag-asawa, ma'am, no? 30 plus ka na nag-asawa. Ako po. Oo, ikaw. Hindi po, 24. Ganun. Matagal lang nagkaroon ng anak. Opo. Baka nagkuhan sila, DJ, kanang kuhan ba, control muna. Para di makabuo. Ano lang muna, kanang kuhan lang, tapos wala mo ng anak-anak, ma'am, no? Nagkuhan-kuhan lang. Nagkuhan lang pala, DJ ba? Matagal ka nang iwalay, ma'am, sa asawa ni ma'am? Matagal na po. Ilang taon na po? Ano pa lang, 7 months pa lang yung bunso ko. Matagal na. So, hindi ka naka-boyfriend, ma'am, simula nung nagkahiwalay kayo ni mister mo? Nagkaroon naman dati. Nasa Saudi ako, pero wala eh, mandulaw ko, wala magawa. Bakit naman po magulo? Mandulaw ko po. Naloko ka? Bakit naman? Sa kaganda-ganda mo niya, niloko ka niya? Ay, wala daw sa ganda yun eh. Hindi. Kung ako siguro, bakit naman kita lulukuhin? Wala naman akong hanapin sa'yo. Maganda ka. Oh. Baka di na maganda si ma'am pero di naman naghuhugas. Oh. Nang pinggan ba? Tamad. Ano lang DJ, scammer lang talaga. Yung, ang tawag dito? Scammer lang. Yung, namera lang. Almost 2 years din. Tapos, ayun, may iba palang gusto. Baga, parang ginawa lang akong, Para kibutas. ginawa lang akong panangga. May ganon? Oo, ganun lalaki talaga. Kaya wala na tayong magagawa doon. Ulo, hindi naman ako ganon. Katol naman. Wala naman po akong sinabi, sir, na ikaw yun. I mean, may sinasabi ako na may ibang lalaki talaga na ganun. Pero I'm not telling na lahat. Okay po.
Matagal ka na bang sumali dito, ma'am? Hindi po. Nung isang araw lang. Ilang tayo? Pareho tayong first teamer. Nung isang araw lang, nag-message ako dun sa ay nagpo-comment ako. Sabi ko, Sir DJ, hanapan mo nga ako ng forever kayo masasama ko hanggang kamatayan. Kasama ka ba? Pareho tayo. Ganon din po yung hinahanap ko dito kay DJ. Kaya kagabi hanggang 1 o'clock ako natulog. Bakit hanggang 1 o'clock? Nag-add po ako ng email, saka Viber para lang makakunik kay DJ para makapasok ba. Bakit 1 a.m.? Mahihayin ka Hindi ba? lang, alam ko, wala nang live si Sir DJ na 1 a.m. Saan ka nag-comment? Hindi, pinapanood ko yung live nila DJ ba, yung nire-review ko sa Facebook ba, nakikita ko, pero natulog gabi mga 12 siguro. Tinitingnan ko yung mga live ni DJ, tapos nagkakuan ko, download ako sang apps, Viber saka Imo, tapos ga-message ko ba kung paano ako makapasok. Eh sabi ko, gusto ko sumali ba. No. Masaya ka po ba ngayon, ma'am? Actually po, problemado talaga ako, pero ayoko lang ihalatang problemado ako. Ay, sabi ko na eh. Ano i-share mo sa amin yung problema mo para lahat tayo mo problema? Ano yun? Ay, hindi po kasi baka Ay, magka-problema ka, Sir Lido, about yun sa passport ko. Ay, ano po nangyari? Baka may suggest tayo, no? Hindi, kasi dapat uuwi ako next month eh. Kaya lang na-suspension yung passport ko kasi winala ng amo ko yung passport ko. So, nag-apply ako ng lost passport. Oh. And then, pag-apply ko kasi, suspension kasi there's someone using my identity. Ay, ganon? Sino kaya yun gumamit ng passport mo, ng personal information mo? Yung dating kalibin ko po na lesbian. Tayo. So hindi... Ay, ganon? Ginamit niya yung pangalan mo, yung kalibin niyo po, dito po ba yung sa Pilipinas? Opo. Oh, tapos yung passport niya, kailan niya kinuha na ginamit pangalan mo? Ginamit nung nalaman ko sa embassy is 2016, kumuha siya ng passport kasi nag-Taiwan. And then ako kasi nag-decide to apply ng Saudi 2018. So, nagtaka din naman ako na nakakuha naman ako ng passport na wala akong naging problema 2018. Ngayon na lang ako nagka-problema kasi last year nag-renew siya ng nag-lose passport din siya last year. So, na-detect this year nung nag-lost passport din ako. So, ayun, same time, pares kami suspension. Pero ako kasi nakapasa na ako ng mga documents ko na patunay na ako talaga yung may-ari ng pangalan ko, tapos siya wala naman siyang maipasa. Pero until now kasi is under for investigation. Pero sabi ng embassy sa akin is tapos na yung investigation report ko na permahan na, pero hindi pa naibaba. Until now kasi yung application ko is suspension pa din. So ayun, kasi malapit na. May ticket na ako pero wala akong passport. Problema nga talaga yan, ma'am. Lahat tayo mo problema dito. Sino po may kasalanan? Tingin ko yung yung lesbian partner mo na yun, ba't naman nagawa niyang pangalan mo sa kanya? Kasi daw po, matanda na siya. So, wala na po ba kayo? Kayo pa? Hanggang ngayon, ma'am? Wala na? matagal na po. Matagal na. Ilang dekada na po. Dekada na? Wawa naman si ma'am. Hindi, kasi kasabi mo 10 years old. 17. Yung anak mo, 17 bunso mo 11 years old pa lang, diba? 17 kami. 17 kami nagsama, sir, nung lesbian. Tapos 2000 nahiwalay lang kami 2014.
22 years old ako. 23 years old ako nung naghiwalay kami. Mas nauna ho siya kaysa sa asawa mo? Opo. Okay. Siya po yung pinakauna po naging ka-living partner. Yung lesbian. Opo. Mabuti Para hindi, tuloy ako na ito. mabuti hindi ho kayo nagkaanak sa kanya. May balak ng po sana kaya lang wala din na natuloy. Paano kayo pwede? Biglang napaisip si Sir, bakit po? So, paano ka makauwi niyan, ma'am? Wala kang passport. Pagdasal mo, Sir, na magkapakpak ako, malay mo, mapakpak na tumubo sa akin, makarating yung Pinas. Aragay. Aswang naman yun. Huwag naman. May passport ako dito, ma'am. Baka pwede mo hiramin. Pwede naman, Sir, veritoke ko muna yung mukha ko, kamukha mo. Ano? Hindi. Bakit? Parang nalulungkot tuloy ako. Kasi hindi siya makakauwi. Walang passport. Makakauwi naman, pero tatagalan pa nga lang, baka November or December pa. Malapit na lang, ma'am, kay ano naman tayo ngayon? Mag-June naman tayo. Malapit na mag-June. Malapit na lang. Ano po sana yun, ma'am? Exit na po kayo, bakasyon lang. Actually, ayaw naman talaga ng amo ko na For good ka na? So, ang gusto nila is bumalik ako, pero bahala sila, mamuti ang mata nila. Ayaw Hindi mo ako na. babalik. Tama yan, ma'am. Huwag ka nang bumalik. Dito ka na lang sa atin sa Pilipinas. Dito ka na lang maghanap ng trabaho at least. Malapit ka sa anak mo ba? Kasalanan nila yun, nawala May ni... balak naman kasi. May balak naman na kasi ako mag-business na lang talaga. Nawala nila yung passport mo. Bakit ganun? Pero hindi rin naman, Sir, kasi kung ano naman nila, kung balak din naman talaga nila na walain lang yung passport ko, wala naman siguro tanga na gagastos ng ganun kalaking halaga. Kasi, para lang, diba? Para lang sa kademonyuhan nila. Pero hindi naman. Gumastos naman sila. Sila yung gumastos para magka-passport. Sila naman yung gumastos kasi sila naman yung nakawala. Oo. Pero kasi kung ako yung paggagastusin nila, hindi, magre-reklamo ako kasi ang rules dyan is dapat hindi nila hawak yung passport ko. Kasi dapat ako yung may hawak ng passport ko. Correct. Pupustunan kasi sila doon kung bakit mo winala at bakit nasa iyo yung passport. So, they don't have choice talaga. Hindi gumastos sila. Basta mabalikan pa, no? Hindi, pwede ko silang ipakulong kasi passport ko yun eh. Kasi nasa kontrata talaga yun na hindi nila pwedeng kunin yung passport mo. Nasa sayo dapat yun. Oo, kasi dapat sa akin yun eh. Pero hindi naman ako, sige, bigay para walang maraming diskusyon. Yan. Marami na din kasi, hindi ko rin naman din kasi sila rin masisisi, Sir, kasi maraming mga Pinay ngayon na paghawak ang passport is tumatakas kasi. So, hindi ko rin naman din sila masisisi, pero for me naman kasi talaga, ayoko rin ng gano'n kasi bukod sa problema na nakakatakot. Tsagaan na lang talaga, ha? Ayun, at least natsagaan nyo na uwi na po sana kayo. Nga lang, nawala passport mo. For good ka na, mag-aasawa ka na talaga pagdating mo dito sa Pinas. No choice kasi. Ay, nako. Yung pag-aasawa sa hindi mo na kailangan yung madaliin. Okay. Negosyo muna, no? Oo. Kaya naman sige. Wala ka pang future sa mo. Dapat ang isipin mo muna is hanap buhay muna mabuti. Hanap buhay muna bago hanap asawa, no? Pero dito ka po ngayon, ma'am. Anong hanap nyo? Boyfriend na lang muna, hindi asawa.
Hindi naman din natin nasasabi yan si DJ eh. Natanungin mo si Sir. Sir, ano pong hanap nyo? Asawa na rin? Kung mayroon sana, sir, Asawa? kaso daw parang si ma'am, parang ayaw naman ni ma'am eh. Boyfriend ah. Total yung ginagawa ng shota, ginagawa rin ng mag-asawa. Yung ginagawa rin ng mag-asawa, ganun lang din yun. Payag ka ba nun, ma'am? Payag ka ba nun? Sabi ni DJ, Alin po? na mag-boyfriend? Yung mag-asawa Eh, kasi. pero hindi naman pwede din madaliin lahat. Kilalanin mo muna eh. Mamaya, mamamatay tao pala ako, hindi ko alam. Wala. Ulo, Diba? sa mukha mo niya, mamamatay tao, nakarating ka kasi ng bansa, tapos mamamatay tao, grabe naman si ma'am mag-akuan sa sarili niya eh. Hindi, dito sabihin kasi sir, hindi naman pwede na, porque nagkakilala tayo dito eh, boyfriend agad. Kilalanin muna natin yung isa't isa. Huwag mo nang ganun. Yung Tama. sunod lang ng sunod, mahirap na. Tanungin kita, ma'am, ano bang hanap mo sa isang lalaki? Wala naman akong, malaking hinahanap or expectation sa mga lalaki. Yung, lang, seryoso, yung tanggap ako, yung mga anak ko, mga ganun lang. Hindi ko rin naman kailangan ng, hindi ko rin naman masasabi na matutulungan ako financially kasi kaya ko na naman. Yung kaya lang akong supportan sa mga bagay na Lahat ng gusto mo, mga ganun. suportahan ka lahat ng gusto mo. Oo, yung supportive sa mga, hindi naman sa sinasabi kong mga kalokohan na gagawin ko ha. I mean, sa mga pangarap ko sa buhay na pwede kong gawin na may tao rin na kaya kong suportahan. Yung ganun. Yung ayoko rin kasi na meron kasi yung partner na, ay, wag yan, gawin mo kasi hindi yan maganda, ganito, ganyan. Ay, hindi. Dapat pagka once na mahal mo yung isang tao, dapat kung ano yung gusto ng partner mo, supportive ka sa kanya para maging okay yung pagsasama niyong dalawa, di ba? Depende. Basta nakakabuti, no? Pero hindi naman lahat na kung nga gusto ng babae na suporta ng lalaki kay kanang tama lang ang pang pamilya ba? Hindi man tulad niya na pag gusto mo magtungit, sabihin ng asawa mo, magtungit ako, suportahan ka. Ay, hindi na pwede yan. Di ba? Kanang kuan ba, pang pamilya, kanang para sa kuan good, sa pamilya, sa mga bata, kung paano mapaaral yung mga bata, tapos kanang basta kanang malipay ka nga, hindi kanang sakto lang ba, na kanang gusto mo may hatag sa maibigay ng partner mo, supportive ka niya sa mga gusto mo, pero sa tamang direksyon. Ikaw ba, sir, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Simple lang hinahanap ko sa babae ka ng mapagmahal, tapos gusto ko ako lang yung mahal niya, hindi gumagawa ng kalokohan ako ng kalokohan. Kanang pamilya good. Kasal po ba kayo, sir, sa ex nyo? Kasal ako din sa una kong asawa, pero wala naman, hiwalay naman kami na. Tapos siya mayroon naman siyang baby na rin na soulmate. So ako hindi muna ako nag-girlfriend mula nung naghiwalay kami, pero kuwan pala, mag-2 years pa lang kaming hiwalay. Hindi pa ako nag-girlfriend, first time ko, kaya pumasok ako dito ngayon nung nalaman ko na mayroon na siyang soulmate. Nasa abroad din yung asawa ko. Sinabi sa'yo may ka-callmate na siya? Sinabi ng anak ko po, DJ, yung nanay kong anak. Nung umuwi ko ng December sa bahay, tinatawagan niya yung lalaki, tapos pinapakita niya sa mga anak ko, tapos sinasabi niya na ito na yung papa niyo. Sabi naman ng anak ko, bakit maging papa ko yan? Hindi ko naman maging papa yan. Sabi niya hindi yan ang papa ko. Yung papa ko nasa Mindanao, yung papa ko. Kaya nag-decide na ng DJ na magawa pa rin, may katuwang na rin sa buhay ba. Mag-uwi ako ng bahay, mayroon akong magat na asawa. Ang always programs,
Okay. Okay. This one, Madam Pasta, they will have for the dinner? O'clock? Okay. Hala. Si madam mo yun, ma'am? Ano pala, ma'am? Ano palang pangalan mo? Ano pangalan mo? Wag lang apelyido, pangalan lang. The face. Agree. Ma'am? Grace? Grace po. Grace daw, DJ. Okay. Okay, Nikki Grace kasi dalawa kasi pangalan ko. Ganon, may dalawang pangalan. Ano yung isang pangalan mo, ma'am? Nikki Grace. Dalawa nga. Kasal ka sa asawa mo, ma'am? Live-in lang kayo? Hindi kasi ako gusto niya, pero ako yung may ayaw. Kasi pag alam kong ramdam ko kasi na hindi siya okay maging asawa. Sayang, kagastos ka. Tapos maghihiwalay lang din kayo. Anong purpose ng kasal? O, diba? Sa bagay, tama ka, ma'am. Kasal at saka hindi naghihiwalay pa rin. Basta hindi magkasundo. Pero, ma'am, sakaling kuan, kanang may manligaw sa'yo, ma'am. Okay lang ba sa'yo? Okay naman. Okay naman ako. Hindi naman ako yung pero ayoko lang yung demanding masyado. Demanding po? I mean, meron kasi time na, syempre, pag busy ako, lalo na ako lang mag-isa dito, all around. So, hindi ko naman laging yung phone ko. Pag hindi nasagot ang tawag, nag-iisip na kagad ng hindi maganda. O, di maghanap ka ng tambay na sa'yo lang sa lahat ng oras. Sa akin, ano na sa akin yan, ma'am, kanang mga ganyan na mag-call ka sa ganon kay siyempre diba dati asawa ko, nasa abroad yung asawa ko, tapos mag-call, tapos hindi masagot, siyempre busy. Siyempre dapat intindihin natin kasi hindi tayo magkapareho ng oras dito sa Pilipinas. Iba kasi yung oras dyan sa inyo, iba yung oras na dito sa Pilipinas. So dapat intindihin natin at saka naririnig ko naman yung mga ganyang usap na naiintindihan ko, ganito ganyan. Oo. Ay pag naging kayo na demanding na. What's your name? How old are you? Leah Diaz. ngayon yung mga kasama ko. Yung gusto ayaw na mawala. Ayaw na ako mawala sa linya. Hindi ko pwede yung ganun. So, okay man yun, ma'am. Wala man yung problema pagka once nga, halimbawa, pareho sa akin, mag-call ako sa'yo o mag-chat. Tapos kung magsabi ka sa akin na busy, wala mang problema sa akin. Okay man lang yun. Kasi naintindihan naman natin yung trabaho nyo dyan. Kasi hindi man pareho dito sa Pilipinas yan na trabaho. Iba kasi yun sa inyo dyan eh. Huwag ka na malungkot, ma'am. Makakauwi ka din. Magkita tayo dito sa Leyte pag uwi mo. Halata ba? Hindi nakangiti nga ako. Cute niya, ma'am ba? Ano po trabaho yun, sir? Sundalo din po kayo? Ano po? Hindi sir, hindi. Ano, saan ka po ngayon? Ba't maingay? May mga kasama ka? Dito pa ako sa Sultan Kudarat. Hindi, sa trabaho po ba kayo? Dito po kami sa Barak. Barracks. Opo. Ano ba yung trabaho mo, sir? Construction boy lang po, ma'am. Kontraktor kami kakuan mga gym, eskwelahan. Kami po yung tagagawa ng gym at eskwelahan dito sa buong Sultan Kudarat. Project ni Congressman. Dito lang po sa part ng Sultan Kudarat po. Nag-aral ka eh? Nag-aral ka? Dalawa kayo nag-aral? Ano yung mga anak mo?
Nasaan yung mga anak mo? Andun po sa Iloilo yung anak ko po. Ako lang po yung nandito sa Mindanao. Yung dalawang anak ko po nandun sa Iloilo sa bahay namin. Mabuti pa, imbis na tayo kasi ito pa nila nagtindihan. Okay po. Po? Gusto mo na mag-asawa. English. Ano ang Kung mayroon po, bakit hindi? Gusto mo na mag-asawa. What's your name? Po? Mahina kasi yung kwan dito. Mahina yung signal. Ganda yung Sabi po pa, bakit gusto mo natin. mag-asawa? Salita natin pa. Mahina talaga. Basta park kasi dito ng Sultan Kudarat, mahina po kasi yung signal dito. Sabi ko, bakit po gusto niyo na mag-asawa? Siyempre ma'am, gusto man natin mag-asawa kasi siyempre pag-aling natin yung trabaho, dapat pag-uwi natin ng bahay, mayroon tayong mudat na asawa na kanang mag-asikaso sa atin ba, kanang pagdating mo, may pagbukas mo ng pinto, may nagkasalubong na asawa sa'yo. Di ba? Kasi nakakalungkot naman na pag-uwi mo ng bahay, tapos pagbukas mo ng pinto, ganun pa rin madatnan mo, pag alis mo, pagdating mo, ganun pa rin madatnan mo, yung katri pa rin sa kaunan, ganun pa rin yung forma ng bahay. Mas maganda yung kuan ba, kanang may asawa ka, kanang may nagmamahal sa'yo ba? Huwag ka umiyak naman. Akala ko kasi naiiyak ka na eh. So gusto niyo po sir, sana kung magkatuluyan man ho kayo ni ma'am, nasa bahay na lang siya, parang ganon. Opo, DJ, opo. Ikaw na lang magtatrabaho. O, ako na lang magtrabaho po. Ay nga lang, balak niyo po ma'am, ayaw mo na mag-abroad, no? Magnegosyo ka na lang. Ano namang negosyo ang gusto niyo? Kapag isipan ko po ngayon is ano lang, kahit yung maliit lang na grocery, tapos online online order ng mga cake, mga sweets, or online order ng mga pang Filipino food or Arabic food, mga ganun. Pwede yan ma'am, kanang kuan ba? Kanang halimbawa may project kami, pwede ka magkantin sa loob, kantin. Tapos at least makasama tayo, di ba? Para yung lahat ng mga tao ko hindi na maglabas dito, doon na sila sa loob magkain doon sa atin, magtayo tayo ng kantin sa loob ng kuan. Tingin ko hindi mo makakasundo yung mga kasama mo sa trabaho sir, yung mga mata nila habang kumakain kay ma'am. May mga asawa din sila, BG. Kasama din nila yung asawa nila. Ay, andyan din yung mga asawa. Opo. Ay, ganun. Bali, andyan din sa barracks, yung mga asawa. Opo. May kanya-kanya kaming barracks. Yung mga anak nila, andyan din. Andito rin po yung mga anak nila po. Nandito rin man sila sa Mindanao. Timing. Yun pala ma'am, nakakalungkot pala talaga yung kalagayan ho ni sir. May mga asawa yung mga kasama niya, nakikinig na lang siya, igot-igot ba? Wala siyang kasama, si sir, siya mag-isa lang. Kawawa nga lang ako lagi sa barracks nga. Kawawa lang ako lagi sa barracks ko. Ako lang mag-isa, matutulog ako dito sa duyan ko. Duyan lang tinatulugan ko, ako lang mag-isa. Tapos naririnig mo yung igot-igot, sir? Oo, gaigot. Gaigot sa nagkatri, sir ba? Kakat mo nga, di minsan may lindol. Pero pag binuksan mo yung ilaw, natigil yung lindol? Tigil ang lindol, DJ. Oh, hindi. Ibang klase pala yun? Ibang lindol ba? Wala si ma'am, nasuko. Magalit si ma'am, huwag ka magalit, ma'am ha. Okay ka lang ba, ma'am? Hindi ka galit, ma'am? Paano ho yan makapagtrabaho yung mga kasama nyo, sir, kung andyan ho yung mga asawa nila? Yung mga asawa, sir, nasa barracks lang sila, sir. Tapos kami doon, focus kami sa trabaho namin. Kaya sabi ko sa kanila, wag yung tingnan yung asawa ng kasama natin kasi sa kanila yan. Kung gusto nyo, maghanap kayo na sa inyo. At saka meron din naman sa inyo. Huwag nyo lang tingnan yung asawa ng iba kasi sa kanila na yun. Paano kung matapos yung project nyo? Kunyari, tapos na ho yung school na ginagawa ho ninyo, lilipat na naman ho kayo, dala-dala din yung mga asawa?
Oo, dala din nila, sir, yung asawa nila. Argoy. Pero minsan, yung asawa nila doon sa bahay nila, sir. Bakasyon lang sila. Hirap nun kasi kung may mga anak nag-aaral, di ba? Pero dito lang naman, malapit na naman dito, sir, yung site namin. Basta dito lang sa Sultan Kudarat lang. Bilong Sultan Kudarat lang kami. Nag-iisip na tuloy si ma'am. Naalala ni ma'am yung igot-igot eh. Naalala ni ma'am ang gakuan ba? Kanang igot na katris siguro? May lindol? Mula ho nung naghiwalay kayo, ma'am, 10 years na, di ba? Nahiwalay ka sa asawa. Hindi po kayo nagkaroon ng boyfriend. Yung mga naging karelasyon, pero yung pinakalas kasi na naging karelasyon ko talaga sa DJ nung 2021. Yung talagang niloko ako ng sobra, na-trauma ako pala. Oo. Wala. Yung ano nga po pala, yung pinalit ka, ganun. Oo, yung first na akala ko seryoso na yung relasyon, yun pala ginawa lang akong panangga na ako yung sumalo lahat ng hindi magagandang salita simula sa family nung dating asawa ng lalaki. Masasakit na salita. May asawa pala siya. Oo, pero hiwalay naman sila ng babae. Pero hindi ko in-expect na ako lang pala yung naging pader dun sa mga salita na yun. Kasi may ibang babae pala talaga siya. May iba pa rin. Ang galing ha. Tapos, ako nagpo-provide. Kasi nagpapadala ako sa kanya ng pera pagka wala na siyang allowance. Pero nasa Saudi din siya. Paras lang kami ng bansa na pinagtatrabahoan. Tapos pag wala siyang allowance, ayun. Nagsasend ako ng pera sa kanya. Ganyan. Ako yung naglaload. Ang masakit lang kasi dito, kasama niya yung magulang. Tapos ako rin yung naglo-load sa nanay niya pag wala nang load doon. And then, kasabatin pala yung magulang. Yun yung masakit para sa akin. Kasi pinakilala niya ako doon sa magulang sa parents niya. And then I expect na seryoso siya. Kasi sino ba naman tao na diba? Ipakilala ka sa magulang. Tapos hindi ko in-expect na lang pala. Yung trap lang. Hindi niya sinabing... Para makuha niya talaga yung... Parang ginawa kang dahilan, tulay para makuha niya yung gusto niya. Sige. Oo, yung gano'n. Tapos nag-decide kami na umuwi na ng Pinas noon kasagsagan ng COVID. Ang dami kong opportunities naman. Kasi dapat hindi ako uwi ng Pinas noon kasi ang trabaho ko na dapat is maging cleaner na lang sa Jeddah. Pero inano ko siya, in-skip ko siya kasi sabi niya na diba ito yung plano natin ng umuwi para magkita, ganito, ganyan. So yung opportunities na dapat kong maging trabaho is ginaliwala ko kasi mas pinili ko siya na uwian. So umuwi din ako in the same month, the same year, but nauna lang siya sa akin ng isang buwan, ganun. So umuwi din ako. Kasi nakita kami, sabi ko, bakit parang wala lang? Tapos, nasa Pinas ako, parang kami nasa Pinas, nanghihingi pa rin siya sa akin ng pera, so binibigyan ko siya, biniluludan ko yung anak niya, yung nanay niya, gano'n. Na hindi ko alam na nagiging masaya na rin pala siya dun sa babae niya. Tapos nung nagkita kami, pabalik na siya ng Saudi. So, I don't have a choice. So, siyempre, kasi ako tanga, mahal ko siya, gano'n. Hinatid namin siya sa airport. Nung hinatid namin siya sa airport, binigyan ko din siya ng pera. Kasi para pagdating niya ng Saudi, may allowance siya. So, binigyan ko siya ng pera. Pinag-uunan ko siya ng mga gamit, ganyan, ganun. And then, sabi ko sa kanya na, pagbalik mo ng Saudi, same time pa din. Sabi ko, kung ano yung oras natin nung nasa paras tayo na sa Saudi, mag-a-adjust ako. Okay, ako pa rin yung mag-a-adjust, ganyan. Kasi hindi naman ako ganun laging natutulog. So, sabi ko, kaya naman magpuyat kasi doon sa taong mahal ko. Pero, hindi ko alam na busy na rin siya doon sa babae. Na ako naman si tanga, nag-aantay kasi sabi niya busy, ganito, ganyan. Tapos pag tumatawag ako, in another call, tapos sabi niya, anak niya, kausap niya, hindi pa nakaka-move on kasi umiiyak, ganito, ganyan. So, siyempre ako, maintindihin naman din ako na tao kasi hindi naman din
ako single, may anak din ako, so nararamdaman ko kung anong nararamdaman niya bilang ama. Na yung pala yun, na another call, yung babae na pa rin kausap niya. So, di ba nakakatawa? Hanggang nalaman ko, naka-unfriend na ako sa kanya, tapos naka-in relationship na siya doon sa babae. So, ayun, bumagsak yung, na-trauma ako ng sobra. Simula na yun. Pero nagsama pa ako kayo dito sa Pilipinas? Nag-live-in kayo? Hindi po. Hindi. Yung unang meet-up namin is, yung unang kita namin, yun din yung araw na yun na palipad na siya ng Saudi. Ay, ganoon? So, hindi kayo walang igot-igot, ma'am? Hindi. Hindi. Kasi every time na magsasabi ako sa kanya na, kailan ba tayo magkikita, ganito, ganyan. Wala kasi kung pera, ganyan siya. Sabi ko, hindi ko naman kailangan ng pera mo. Bakit pag every time ba na magkikita ay kailangan may pera? Sabi ko, hindi ba pwedeng, di ba dapat nga mag-excitement ka na, andun yung excitement ko na magkikita tayo kasi almost 2 years na hindi tayo, almost 2 years na LDR lang tayo at magkalapit lang tayo ng lugar, hindi tayo nagkikita. Parang wala dun yung excitement niya. Pero, in-skip ko lang yun kasi sabi niya, pagod siya, marami siyang ginagawa, ganito, ganyan. So, ayun lang, yun yung pinakaunang kita namin. Yun din yung araw na yun na lumipad na siya papuntang Saudi. Ako yung naghatid sa kanya at yung kapatid niya. Natid namin siya sa airport. Tapos binigyan ko siya ng pera para may allowance siya pagdating ng Saudi. Alwan pala si ma'am. Napakabait ni ma'am pala. Basta yun. Laking trauma sa akin, kaya hindi na rin ako nakipag-relasyon. Hanggang sa yun, nag-apply na lang ulit ako papunta ng Qatar. Yung lesbian po na una mong karelasyon, no, ma'am, hindi naman po kayo nagkaanak sa kanya. Ilang years kayo nagsama? 6 years po. Tagal din, ha? Ito ang asawa nyo, may closure na kayo, ma'am? Kasi kasal po kayo sa asawa mo? Tatay po ng mga anak mo? Hindi po kami kasal. Ay, hindi kasal? Wala, hindi ako nagpaka. Ah. Ayun, yung tatay ng anak ko, kasi yung tatay ng panganay ko tsaka pangalawa, may ano na rin yun, wala na yun. Dati nakikipagbalikan, pero ayoko na kasi. So yun, naghanap ng babae niya. Ewan ko lang ngayon, kung mayroon, wala akong balita. Yung tatay ng bunso ko talaga, ayun, hanggang ngayon nag-aantay. Pero alam naman niya sa sarili niya na wala na talaga siyang babalikan sa akin. Dalawa pala sila, no? Pero wala kayong pinakasalan. Sa akin pala siguro, DJ. Argoy, nga lang kasal kayo, sir. Yun nga lang. Sana matuloy yung divorce dito sa Pilipinas, DJ. Malabo, sir. Yung ano kasi, yung huli ko kasi nga, yung tatay ng bunso ko talaga, Sir DJ, is, ano siya, mabait naman. Kaya lang kasi, ayoko kasi talaga sa lalaki na tamad. Ayoko din sa lalaki na walang pangarap. Alam mo yun, hindi marunong mag-handle ng family. I mean, ayoko na nakaasa ka lalo na sa pamilya mo o sa nanay mo. Gusto ko kasi independent kang tao. Kasi ako kasi independent ako eh. Ako, actually, lumaki ako or tumanda na ako ng ganito na wala akong nanay. I mean, malayo ako sa magulang. Kaya kahit mag-isa lang ako, kaya ko. Yes. Pero yung lalaki kasi ngayon, mama's boy kasi siya. Kahit sabihin ko na maging independent ka naman, maging yung focus mo naman sa family, or kahit kung ka na mag-isip lang sa akin, sa mga bata na lang, walang problema. Pero hindi eh. Ayoko na kasi Sir DJ na yung mararanasan ko kahit lalo na sa mga anak ko na naranasan ko sa kanya na naranasan ko doon na tanghalian namin, tinapay lang. Tapos magpapadede ako ng bata. Diba? Pag sinabihan mo na wala nang diaper yung anak mo, ay teka lang, magbabasketball ako, baka manalo kami. Ay, ang sarap.
O, diba? Parang, Basketball para baka sakali manalo. oo, may pambili siya ng pampers. Sabi ko, hindi ganyan ang gusto ko ng isang tatay. Diyos ko po. Pero, nag-chase ako hanggang 2 years. Hanggang sa nag-decide na lang ako na umalis. Kasi nag-business din ako before ako nag-business din ako, Sir DJ, before ako nag-abroad. Pero, dahil sumunod siya sa probinsya namin, bumagsak yung negosyo ko. Ano siya hindi ko alam, pero yung taong yun, mabigat siya sa buhay. Hindi siya magaan kasama. Kaya, lahat ng diskarte ko sa buhay, nawawala talaga pag kasama ko. Parang may ano siguro, may bad spirit. May bad luck na dala. Parang napaka-negative ng vibes niya pag kami yung magkasama. Kasi, ewan ko, pag ako lang, nasa probinsya ako, okay naman. Maganda naman yung naging negosyo ko. Kahit na ganun lang yung negosyo ko, maganda, nakaipon ako. Almost 1 month, nakaipon ako ng 20K sa bangko, pang binyag ng 2 anak ko, pangpagawa ng birth certificate. Kasi, kahit siya, hindi niya mapagawa ng birth certificate yung mga anak niya. So, ayun, nag-decide ako na umuwi ng probinsya para lang makapagnegosyo. So, tinulungan ako ng nanay ko na magnegosyo. Kahit yung mga fish balls lang, mga ganun, yung mga alam ko na lutuin ng buong merienda, tapos yung Indian Mango, yan, bumabili ako ng sako-sako para lang, maganda naman yung kita talaga. Kasi maganda, kasi madali naman ako nakaipon. Nung sumunod siya, ayun, bumagsak. Baka hindi lapitin, lumalayo yung customer kapag andyan alam nila na may asawa ka. Pero pag alam nilang wala kang asawa, yan, maraming bibili ng Indian Mango mo, tikman nila yung Indian Mango mo. Actually talaga, Sir DJ, ngayon lang talaga nag-iuko yung itsura ko. Pero nung time kasi talaga na nag-asawa ako, nung stress ko, yung iba. As in, hindi ako nakilala ng family ko, hindi rin ako nakilala ng tao dun sa lugar namin na, uy, asan na yung beauty queen namin? Bakit ganyan na itsura mo? Pero ngayon bumalik na, ma'am. Na beauty na ulit. Hindi naman sa as in na bumalik din. Kasi hindi naman na natin talaga maibabalik yung itsura natin ng pagkadalaga. Pero kung i-compare ko yung itsura ko nung asawa ko pa siya sa ngayon, ang laki ng pinagbago. Mas maganda ka ngayon siguro mo sa dati. Kasi as in, na-lotion talaga ako, Sir DJ. As in, sobrang lotion ko na. Umabot yung kilo ko ng almost 150. Oh. Tapos, alam mo yung magbabantay ako ng tindahan na pagkakamalan ako na, kailan ka mga anak, kambal ba yung anak mo? Kasi ang laki talaga ng tiyan ko. 150 kilos, ma'am. Sobrang laki ko dati. Kasi, lotion. As in, lotion talaga ako, Sir DJ. Sabi mo nga po, tinapay lang ho pinaginagawa niyong panangalian. Ba't kayo tumaba ng ganon? Kasi, sir, ako kasi, tabain talaga ako pag nanganganak. Yung iba kasi pag ipapadede, di ba, pumapayat. Ako hindi tumataba. Hiyang ako pag nanganganak. Oo, hiyang ako pag nabuntis, hiyang din ako sa pagkakadede ng anak ko. Oo, ganun pala pag nadididi, sa'yo, tumataba ka? Oo. Hindi rin ako pwedeng ma-stress kasi pag once na nai-stress ako, lalo akong lumalaki. Yung iba, yung stress sa kanila, pumapayat sila. Ako talaga, pag nai-stress ako, tumalipat. Kaya, as long as kailangan kong i-control yung sarili ko, ayoko na-stress. Kaya sir, alam mo na sir walang didi sir para hindi tumaba, hindi lumusyang. Hindi ang nagtaba dito sa akin, sir. Ayun. Papayatin ko yan si ma'am. I mean kasi, Sir Deji, hindi ko na naiisip yung sarili ko. Hindi ko na naasikaso yung sarili ko kasi yung focus ko sa anak ko, yung focus ko sa kanya, yung pag-aasikaso ko para sa sarili ko is hindi ko na magawa kasi wala na akong time. Kumbaga, yung pagligo na lang, mabilisan na. Yung pag-aayos ko sa mukhang ko dati, wala na. Kasi nga, yung time ko sa pag-aayos ko sa sarili ko, ibibigay ko sa anak ko, ibibigay ko sa kanya. Correct. Ganon. So, yung itsura ko,
Ngayon, kukumpara ko dati, tapos kaya wala kami salamin. Kasi alam ko sa sarili ko, pag nakikita ko yung salamin ko, may stress lang ako. pero ngayon, ma'am, ano na po itimbang ninyo ngayon, ma'am? 150 dati, ngayon? Dati nung umabot ako ng 150, actually ngayon nasa ano na lang ako. Nasa 69.80. Ganon. 69. Medyo tumaba ulit ako ngayon. Kasi na-stress ako sa passport ko. Laki pa rin po nung binawas. Grabe, halos sa kalahati. May git. Pero sir ha, maintain mo lang sir. Ingatan mo sir ha. Si Miss Beauty Queen ha. Opo sir, sige, papayatin ko yan sir pagdating dito sa Pilipinas sir. Argoy. Paano na? Discard yan, todo bigay. Kasi kaya sir Deji, natatawag nila ako ng ganun. Kasi dati kasi ako yung kinukuha na sumasali ng pageant sa place namin, sa lugar namin, tsaka sa school dati. Kaya ganun. Yan. Wala na. Hindi na yun maibabalik. Siyempre, dalaga ka pa, wala ka pang anak. Ngayon kasi wala na. May anak ka na talaga. Parang dalaga pa rin ngayon. Oo. Dalaga ka talaga. Wala naman asawa. Dalaga talaga ka, sir. Kasi wala naman asawa. Walang asawa, hindi naman asawa. Ha? Tingin ko nga sa'yo, parang wala ka pang anak, parang dalaga ka pa rin. Kasi wag mo kang binubulan ng ganyan, wala akong pera. Kung sakali kaya ma'am na ligawan kita ma'am, may chance kaya ako sa'yo ma'am? Ha? May chance kaya ako sa'yo? Kaya mo bang maghintay sir hanggang 2 buwan? Oh, 2 buwan na naman, madali lang yan ma'am. Kahit 1 taon pa. O sige, gawin na natin 1 taon kung kaya mo. Oh, pwede mo pang dagdagan ma'am kahit mga 2 buwan pa uli. 1 year and 2 months. Antayin kita, ma'am. Ganun ako magmahal. Ang saga pala ni Sir DJ. Hindi, totoo nga. Totoo, ma'am. Kung sakali, ma'am, naligawan kita, may chance kaya ako sa'yo. Sabi ko nga, di ba kanina, hindi ko naman sinasarado yung pintuan ko na kung sino man yung tao na gustuhin akong kilalanin. Wala naman problema sa akin. Pero, hindi porket ako yung nililigawan guys, ako lang. Siyempre, may family ako, may anak ako. Siyempre, kasama na yan. Pag once na niligawan kita, pag minahal kita, kasama na yung anak mo at saka pamilya mo doon. Kasi hindi naman pwede na yung loob ko lang yung kukunin mo. Kailangan, pati yung loob ng anak ko. Hindi ko pwedeng kukunin yung loob nila. Mawawalan sila ng loob doon pag kinuha ko yung loob nila. Di ba? Hindi ko pwede kunin yun. Wala na silang loob nun pag kinuha ko. Eddie, wow. Oo nga naman. Oo nga naman, Sir Gigi, papatay. Mamatay nga naman yung anak ko. Mamatay pag wala ng loob yun. Si ma'am naman talaga, oh. Nampapakamo tuloy si Sir DJ. Pero pag-usapan nyo na lang po yan sa off-cam ha. Connected na kayo, tuloy-tuloy lang yung usapan. Maraming salamat. Okay. Good luck. PM kita mga. Salamat. Bye. Taglit sa... Tinunto, ito. Ganun pala ho yun. Kaya pala yung aso namin, ganun din eh. 4 yung anak niya. Payat ho siya nung buntis. Pero nung nanganak, sobrang taba na. Parang nagdudubli yung katawan niya. Oo. Kasi yung didi niya, lumusyang na eh. Nag-ano ba? Kasi hindi na madidi ng aso. Yung mga tuta niya. Two minutes after 9 o'clock. Oras na dito sa Pilipinas. Standby lang po tayo. Rizal Marie Reseli, mayong hapon, magandang gabi na. Rizal Marie Poras, kay Ailis Alchandra Galit. Maraming salamat. Kay Vern Par Pasqua.
Standby. Si Christopher pagkatapos si Miss Sugar. Wow. Diabetes. Nasa line number 2 sa Viber. Wala ko silang dalawa, no? Hindi nila sinasagot, manager. Hindi sinasagot, manager eh. Nag-commercial patuloy ako. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Parehong busy, manager, no? May kausap si Christopher, may kausap din si Sugar. Eddie meow. Eddie wow. Palay na po sila naghahanap ng sweetheart. Tapos ganto, pareho silang busy, may mga kausap. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wala na, may mga ka-video call na sila eh. May kausap si girl na iba, may kausap din si boy na iba. Hindi na talaga nila sinasagot yung tawag natin. Pa-line up kayo dito tapos busy rin pala kayo sa ka-video call ninyo.
Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Sa mga gusto pong mag-join, i-PM nyo po pangalan ninyo, edad at saka lugar. Dito po sa ating hotline sa Viber o di ka naman po dito sa Imo para mahanapan po kayo ng makakamatch ninyo, kaidaran po ninyo, kalugar po ninyo. Kung okay po signal ninyo, automatic na po yan. Automatic na po yan. Isasalang po namin kayo, no? Kung maganda po signal ninyo. I-send nyo po pangalan ninyo, edad at saka lugar dito sa Viber at saka sa Imo. Install po kayo ng Viber o di kaya Imo. Pareho lang mo yung ID, +63 961 3560 194. Huwag po kayo dyan sa comment, no? Kasi hindi mo naman po kayo malaline up kung sa comment lang po kayo gustong mag-join. Dito po sa hotline natin. Andiyan na ako sa linya. Ang tagal. Sino po yung kausap ni ma'am? Tagal. Ang hirap talaga kontakin, no? Saan po kayo ngayon, ma'am? Ma'am? Saan pong lugar? DJ sa Cebu po. Sa Cebu. Okay. Wala ko kayong asawa, boyfriend ngayon? Hello po, ma'am. Nawala na. Sir, hindi po kayo kita sa live, sir. Yung buhok lang po ninyo yung nakikita. Isagad po yung ulo sa screen. Tapos intro kayo sa camera. Nawala na si ma'am. Ma'am, open nyo po ulit yung camera. Paki-open po ng cam. Nawala po kayo, ma'am. Sir, ayusin nyo po yung camera ninyo, sir. Ayaw sumunod sa akin. Hindi ko na kayo on air. Wala na rin si girl manager. Lugtasan pilata man ni maano man mabugtuan ginhawa man. Tugay mo pinagtas. Kay puti na karo buhok ko. Pag pumuti yan saka biglang tumayo, magiging Sangoku ako. Ay pula pala yung si Sangoku, no? Pag pumuti yung buhok ko at saka biglang hong tumayo, wala na. Nagbuang na. Okay, sound check tayo ulit, no? Ma'am, ano first name po ninyo? First name po? Sugar po. Sugar. Yun po talaga yung first name mo, ha? Walang bawian, ha? Wala pa kayong asawa, boyfriend ngayon, ma'am? Widow po ako. Wala. Si Chris. Saan po kayo ngayon, Christopher, sir? Sa Cebu rin. Wala hong asawa, girlfriend? Wala. Timer, start. Pasok. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Hello, ma'am. Tumawa ka. Lumapit po kayo sa camera, ma'am. Lapit po kayo sa camera. Napatawa ko sa sa music ni DJ. Pakilapit po sa camera, ma'am, para maano po. Lapit pa ako kayo konti. Yung cellphone ilapit nyo sa inyo ba? Okay. So, paano? Tawagan tayo? Kasi di po yata pwede ibigay dito sa on the air, yung Pero nasulat mo na yung sa akin, di ba? Yung pangalan. Teka lang, nag-usap na po ba kayo sa live? Sa off-cam, yes. Sa off-cam kanina, nag-usap na po kayo? Oo, kanina. Ba't po nag-usap kayo? Hindi pa ako kayo naka-live. Ganun ba? Tinatawagan ko kayo, kaya pala kayo busy, kapariho, kasi
Hindi kayo sumusunod sa instruction natin. Kaya pala kanina, tinatawagan ko po kayo, busy po si boy, busy din si girl. Kaya naman pala, so wala na akong silbi na ilalive ko kayo, no? Kung ganun. Kasi nag-usap na po pala kayo. Kaya pala hindi kayo matawagan kanina. Hindi kayo makapaghintay kasi natawagan ko po kayo eh. Paano yan? Hindi kayo sumusunod sa rules natin. Ganito na lang, no? Nasa inyo na po yan, pero out na po kami kung ano man pong consequences, ha? Wala po kami dyan, pakialam, ha? Kunyari, may problema, hindi kayo na i-live. Nag-connect na po pala kayo kanina, nagbigayan na kayo ng pangalan ni dad ninyo, ng Facebook ninyo. Nagbigayan na po kayo? Hindi pa. Name lang po, wala pong FB, wala pong number. Wala pa. So, wala na po kayong dapat pag-usapan pa kung ganon. Kasi nag-usap na po kayo. Hindi ko saglit na. Okay na po. Okay na. O, sige, bye-bye. Eman pala, ubos oras ko kanina kakadayal ng dial. Nag-uusap na pala. Hindi kasi na sumusunod sila kay manager eh. Kasi alam ni manager, ganito. Kukonect namin kayo sa isa't isa. Standby kayo kasi tatawagan na kayo DJ. Ila-live kayo kasi may kausap pa si DJ na isang nauna sa inyo. Yun lang po yun eh. Hindi yung mag-usap na kayo dyan. Ano pang silbi ngayon kung nakausap na pala kayo dyan tapos ila-live ko kayo tapos na kayo mag-usap. Dinesign natin programang to para makahanap kayo ng mga kausap ninyo, no? Na on the spot, no? Yun po yun, no? Para kahit pa paano may kilig, alam natin reaction ninyo bawat isa na first time pa lang ninyo nag-meet, automatic, no? Naka-ire kayo. Kasi kung halimbawa, tulad po niyan, no? Kinunik lang namin kayo sa isa't isa, nag-usap kayo, hindi namin kayo ni-live. No? Mukhang inanapan lang ko namin kayo ng parang bugaw kami. Kalalabasan ho namin bugaw. Siguro naman nagpa-line up po kayo dito dahil napanood po ninyo, may mga video tayo ina-upload. Kasi kulang at na ina-upload na video, sigurado wala ring magpapa-line up. Hindi na naman papanood dito eh. Kaya naka-upload po yan. Meron po dyan, gusto lang kukunin yung Facebook ng kausap. Kukunin lang yung number. Ayaw niyang kausapin sa live. No, paano po? Kasi kung may sabit po yan. Kasi kung naka-live po kayo, aware ka na magsisinungaling. Hindi ka pwede magsinungaling kasi naka-live, di ba? Pero iba, nagsisinungaling pa rin. Kahit alam nilang naka-live. Paano naman po kung hindi pa naka-live, no? Lahat kasi sinungalingan na. So, papahama ka nun. Meron nga hong ano dyan, nag-uusap dito sa live na nagkaroon pa ng money involved. Hindi po tatagal programa natin kung ganun. Pasensya kayo ha. Hindi kayo sumusunod sa rules natin. Excited kasi makita niya na yung pangalan ng isa, tinawagan na eh. Hindi man lang ako hinintay. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ophelia Pait, maraming salamat. Magandang gabi. Natawa lang kasi ako. Bakit ano pa profile ni girl? Saan na yun? Ba't iba daw yung mukha ni girl sa profile? Profile lang kasi yun eh.
Ganun po talaga yun. Pwede namang maglagay ng sa profile mo kahit ano, di ba? Iba daw mukha ni girl. Kasi yung picture, pwede naman ho kasi ma-edit yan. No? Lagyan ng effects. Pero yung video, hindi talaga pwede malagyan eh. Meron naman, di ba? Meron. Yung mga video ngayon, di ba? May mga effects na rin. Pero halatado na nilagyan ng effects, no? Di ba? Tulad doon yan, yung mukha mo pag ginanyan, no? Nag-iiba. Ayan yun na po sila sa profile nila. Yan tuloy nasira na yung format natin kasi nagpa-line up kayo dito na i-line up kayo. So na yung mga line up na manager goods na po for 2 hours. Pero dahil hindi kayo na-ire, ay minus oras natin na yan. Tatawag daw si Rio para kumanta. Kakanta daw po si Rio. Ayan, kasi gusto nyo hong kumanta Rio sa live. Andito ka na po ngayon. No, anong kantahin nyo? Anong kantahin mo? Yung kanta. Oh, sabi mo tatawag ka para kumanta. Ikaw. Ako yung? Ikaw yung kumanta. Ay, hindi pwede. Alam mo, mas magaling ka kumanta eh. Tapos sa akin eh. Ay, hindi, ikaw nga po tumuro sa akin paano kumanta, di ba? Ako nakakumanta, Diesel. Ako hindi ako nakumanta. Sige nga, kantahan mo nga kami para... Taos ako. Taos ako, Diesel. Taos. Paus ka po ngayon? Hindi, hindi pwede kumanta? Kakainin ko ng coke. Uy, huwag uminom ng coke lang. Sa isang kada araw, umiinom ka ng coke? Oo. Kakatlo pa ako. Kasi... Uy, bawal ho yan. Kape at saka saka coke. Bawal ho yan. Hinahalo ko, Diesel. Hinahalo ko, Diesel. Hinahalo ko. Hinahalo mo kape at saka coke? Sa umaga, kape. Sa tahali, coke. Sus. Anong nararamdaman mo pag umiinom ka ng ganon? Makakahilo. Makakahilo. Oh, yun. Nahihilo ka pala eh. Ba't umiinom? Ilang taon ka na nga po, Rio? Ilang taon ka na? 31 na ako, bumalo. Dinati. 31? Hindi, binati ka. Dinati. Wala. Alam mong absent ako that time. Araw po na yun eh. Ano kayo para? May 7, birthday niyo po, di ba? Oo. Ako, wala kami. Oh, absent ako nun.
Nagpatuli ako noong araw na yun eh. Ano ginawa mo ng birthday mo? Kung wala ka sa isang Dasma. Nagpa-resort kayo? Hindi, sa Dasma lang. Ano ginawa niyo sa Dasma? Kumain lang. Kumain? Kumain lang kayo tapos sa Dasma pa, ang layo. Gutom ka na pagbalik mo? Shout out ito na yung kapatid ko nasa Australia. Hindi naman nanonood yun eh. Hindi, sa ano, birthday ko. Shout out ito na. Si Rian, nasa Australia. Rian Rio. Rian. Siya yung nagpaano sa akin, birthday. Galing naman. Kamusta ho yung girlfriend mo, si Madam Zoraida? Patatampo sa akin. Patatampo. Bakit nagtatampo? Nakalimutan ko lang pag I love you. Hindi, kailan po ba siya uwi dito sa Pilipinas? Sabi niya sa akin, nakahalbang eh. Mga? Kalagitnaan ng taon na September o November. September, ngayon po yung kalagitnaan, June June, July. Hindi ko kasi bago na Pasko sila. Bago Pasko. Lagi na lang postpone. Lagi na lang postpone yung kasal ninyong dalawa. Dagating din yun. Dagating din yun, paano po yun hindi na makapanganak yun kung sakaling ano? Hindi na talaga. Ay, hindi na pwede? Sinabi niya sa'yo? Hindi na. Hindi ka na mabigyan ng anak? Wala lang matris. May matris yun? Ano, dati po bang lalaki yun? Walang matris? Baka nanonood sa dito. Baka kaya sa halda. Ano? Baka nanonood siya. Ano masabi mo sa girlfriend mo? Kasi nagpapanpo sa akin eh. Nagpapanpo sa akin. Anong sasabihin mo? Okay na nagpapanpo, I love you. Tigas ng I love you mo, lambutan mo naman. I love you. Okay na nagpapanpo sa akin. Ano ba kayo? I love you. Ayusin mo. Ano ba tawag mo sa kanya? Babe. Ha? Babe? Ayusin mo sa pag sabi ng I love you, babe. 1, 2, 3. Ay. Sinauna pa ho yung 1, 4, 3 na yan. Dapat, sabihin mo talaga ng buo, I love you. I love you, babe. Okay na nagpapanpo. Ano naman masabi mo sa mga na umahanga sa'yo, sa mga ex mo? Magdawal na lang sila. Maglaway? Ano, aswang? Sinayang nila ako eh. Nag-iyak sila. Sinayang nga nila, no? Maglaway sila. Iniwan niyo ako noon, maglaway kayo ngayon, no? Ano eh. Sa sana kaso baka magalit si Maria. Oo. Ay, wala ha, kasi tanggap niya na yung yung nakaraan mo. Bakit? Nakutuloy yung nag-usap kanina, wala na. Ay, hindi ko po alam. Hindi ko na kailangan i-explain ni Rio nabulayan ako masakag ka explain. Kasi nag-usap ka sila. Nag-usap ko, nag-usap ko sila eh. Ganun talaga yun. Sinabi ko na nga po kanina pinaremind mo na naman sa akin. Gusto mo talaga ako high blood din, no? Gusto mo talaga ako mawala ka agad, Rio, no? Gusto mo talaga ako high blood din, mawala dito. Ay, gusto mo kasi papalitan mo na ako eh. Ayoko, ikaw lang, DJ. O sige na, baba mo na kasi may cooler na ako. Babosh. Paano nga? Balisan ka. Ayusin mo, hindi ko maintindihan. Ano? Saan ka? Paano? Ha? Kanta ka muna, kanta. Kanta? Ano ba yung, gusto mong kantahin ko? Ano nga? Paano? Balikan ka. Paano? Paano kung hindi? Ha? Ayoko nga.
Yun. Salamat. Bye. Kala ko ikaw yung tatawag. Gusto mong kumanta tapos ako pakantayin mo. $10:08 na ng gabi. That was Mr. Andrew Rio. Pinapangarap ng mga kababaihan, pinagpapantasyahan ng mga kabaklaan. Madaling malapitan. Andrew Rio ang pangalan. Sa darating na halalan sa Disyembre 1, huwag kalimutan para Barangay Tanod. Ito na po ano, si Chiofelio. Naka-private yung girl manager. Hindi natin matawagan si girl, no? Standby lang po, naka-private pa po yung account ni ma'am, no? Hindi natin siya matawagan. Kung nanonood, naka-monitor ka po ngayon, ma'am, no? Pasuyo po ako, i-public nyo po muna yung account ninyo. Miss, ano po pangalan ni girl, manager? Y, Miss Y, no? Okay na po, ano? Sige. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Magandang gabi, ma'am. Ano pong first name ninyo? First name? Jen po. Jen? Jen. Saang lugar po kayo ngayon, ma'am? Saudi po. Isagad niyo po ulo sa screen tapos wag igalaw ang cellphone, ha? Wala pong asawa dito po sa Pilipinas? Hiwalay. Wag niyo pong hawakan yung mic, ma'am. Ano po? Loudspeaker niyo na lang po yung cellphone kung nahihirapan kayo. Loudspeaker niyo po yung cellphone. Okay na? Ilang taon na po kayo, ma'am? Jane? 44 po. 44. Wag din po igalaw ang cellphone, sir. Steady lang tulad po nitong sa akin. Naka-relax lang. Na? Wala po kayong asawa, sir? Wala, sir. Wala. Saan po kayo ngayon? Sa Leyte po ako, sir. Okay. Usap po kayo ni Ma'am Jane. Timer start. Wanted, Pasok. sweetheart. Wanted, sweetheart. Taga saan ka, ma'am? Sa Bisayas po. Saan, ma'am? Bisayas. May nagwawala na. Parinig mo ako? Opo, ma'am. Bisaya sa rin ako. Saan sa Bisayas? Sa Leyte. Leyte. Ikaw, ma'am? Ako taga Capiz. Malayo pala sa amin. Oh. May asawa ka naman? May asawa ka? Wala, binata ko. Binata? Oo. Ilang taon ka na? 37. Ikaw? 37? No. 44. Ikaw, ma'am, may asawa ka na? Hiwalay. Saan kayo ngayon, ma'am? Sa Saudi po.
Binata po talaga kayo, sir. Never ho kayo nagkaroon ng ka-live-in, anak? Kaya ko maniwala, sir eh. Kalipin sir, meron, pero anak wala. Okay. Meron, pero wala sir, hiwalay na sir, matagal na rin. So may anak ka? Wala, ma'am. Okay. Anong taon daw po kayo, sir, ipinanganak, sabi ng mga viewers natin? Sir, kung masyadong sir, mahina yung signal, sir. Malakas naman signal niyo, o yung volume siguro mahina. Anong taon daw po kayo ipinanganak? Nawawala si ma'am. 1988. 1988. Bali, 37 pa lang po kayo ngayon. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Ma'am. Ba't wala kang asawa hanggang ngayon? Wala kang asawa? May asawa ka noon, nag-iwalay kayo? Oo. Malayo kasi yung trabaho niyo, ma'am, sa akin din malayo. Stay in kasi ako. Saan? Dito sa Leyte rin, kaso lang sa ibang lugar. Ibang bayan. Ano ba work mo? Di napawisan ako. Ma'am? Driver, ma'am, driver. Driver. Oo. Driver po ng ano, sir? Company driver, sir. Okay. I love you. Ha? Ma'am, i-add mo nga ako sa Facebook. Hindi pa nga kita nag-usap, ano ka na. Sintro po kayo sa camera, ma'am. Tumingin ka po sa asawahin mo. Yan. Akala nito binibiro eh. Oo nga. Ano pa? Oo, alam mo kita binibiro eh. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Napawisan ako, huwag may aircon, napawisan ako sa iyo Ganon po talaga pag nakita mo na yung taong sawahin mo. First time ko sumali dito, sir. First time ko sumali dito. Pagkawaan lang. Hiwalay po kayo sa asawa, ma'am? Yes po, sir. Ilang taon? 2023. Matagal na. Tatlo po yung anak ko. Willing ka magpakatatay sa anak ko. Ang ginahanap ko yung tanggap din yung mga anak ko, di ba, DJ? Oo, Ano nga yung pangalan mo? Kalimutan ko. Ano pala pangalan ko? Ako pala si Chupilo. Chupilo? Chupilo. Hindi, Teofilo, sir, ha? Teofilo, hindi ganon. Teofilo man. Ganon, parang ganon. Teofilo. Ganon, sir, parang ganon. Teofilo. Hello. Kamang, ano nga ulit pangalan mo, ma'am? Teofilia. O sinabi na sir. Hindi Ano pa ba yung pangalan niyo, ma'am? Ano pangalan mo, ma'am? Opelia, sabi ni sir. Hindi nga. Ano pa ba talaga, ma'am?
Yung totoo, ma'am. Ano talaga, ma'am? Ano? Sabi ni Sir, si Ophelia. Si Hindi mo Ophelia. narinig? Narinig ko kasi hindi totoo yun. Hindi kita marinig. Pag hindi ako maka-headset, bingi ako eh. Sige, headset na lang po kayo, ma'am. Mag-headset ako, Sir. Bingi ako. Oh. Ilapit ho yung mic sa bibig ha, para lumakas ang boses. Ilang taon na pa kayo, Ma'am Chofelia? Okay na? Ako. 44 po. 44. Going 45. Oo nga po pala, no? Medyo malaki agwat nyo ni Sir, ha? Mag-8 taon. Oh, diba? Kaya mo yan? Oo naman. Pag hindi ko kaya, basta kaintindihan na tayong dalawa. Parang makapunta lang ako ng kapis niyan. Saan ka nakapunta? Di ba? Parang makapunta lang akong kapis niyan. Aba, Pwede. maraming aswang doon. Ay, marami bang aswang? Diba? Marami po bang aswang doon, Ma'am? Sabi nila maraming wakwak doon. Takot lang yan kay Sir. Hindi ka natakot magpunta doon? Ipulutan namin yan ni Sir, eh. Wakwak, aswang, pulutan namin yan. Baka takot sa Sir eh. Matagal ka na dyan, ma'am? Oo, matagal na. 2 years na. Pauwi na. Hindi na pala mag-uwi. Dito na muna ako mag-transfer. Ang tagal pa. Magit na pa ng 2 years ang 2 months. Kasi ang ano ko dito, end ko, July, ay mag-transfer. Saglit lang yun yung 2 years, no? Oo nga. Kung hindi ko nga namalayan, 2 years na pala. Kaya ko na din mag-uwi. Sir, pwede ko ba sabihin, i-add niya yung Facebook ko, sir? Dito, sir, sa ano niyo, sir? Mamaya po, Sir, sa off-cam. Tuloy-tuloy po kasi usap ninyo kahit wala na ako kayo sa live. Ay, bawal na, di ba? Sinabihan. Di kaya nga nagtanong ako eh. Tinanong ko, sir eh. Pwede, bawal pala. Mamaya na lang po. Pag naka-off-cam na. Ang tanong, Sir, okay lang po sa inyo? Medyo may edad po si Ma'am kaysa sa edad mo. Okay lang yan, sir. Gusto mo pa magkaanak? Okay, ma'am. Hindi, sir. Willing din siya magpakatatay sa anak ko, hindi tanggapin ko siya. Pag hindi. Ilang taon na po ba yung mga anak ninyo, Ma'am Chofelia? Ay, malaki na. Malaki po. May 22 years old na ako. Tapos yung isa 18, yung po siyang isa 14. Malaki na pala. Malaki pa sa'yo yung anak ko. Oh, malaki pa sa'yo. Ano ba? Sir, ikat na po. Ha? Mag-usap na pa dito. Ikat na po yung alin, Ma'am? Yung live na po. Bakit naman? Hindi pwede. May oras pa akong sinusunod. Hindi ko pwede putulin yung live ko. May oras pa to? Opo. Ilang minuto ba, sir? Okay. Madali ka, Ma'am, eh. Gusto mo na talaga masulo yung mapapangasawa mo, eh. Sabihin, sir, yun lang sabi ko kay ma'am. Gusto ka niya na po siguro masulo, sir? Asawahin ka na? Mag-usap daw kami, sir. Kaya yung sabi niya, sir, nga, putulin mo na daw yung live.
Ano? Nag-uusap naman na po kayo Bakit? Nag-uusap din naman tayo dito. Pwede naman kaya yung ginaano ko kay sir, ang haba naman ng time. Ay, wala pa nga ho 10 minutes pa lang ho kayo nag-uusap isang oras pa yung dapat mag-usap kayo. Tanungin niyo po si sir. Sintro po kayo sa camera, ma'am. Di po kayo nakikita. Padero nakikita Ano ba naman yung itanong ko sa'yo? Siyempre, tanong mo kung bilang isang bilang isang tatay, ano po yung gagampanan niya sa inyong mag-ina? Sinasabi ko sir, pag tanggap na yung mga anak ko, tanggap niya ako, tanggapin na yung anak ko, magpakatatay siya. O di ba? Kaya mo yan. Pag-usapan muna natin dalawa, sitwasyon, mga ganyan. Kung alam mo, yung baka Nasaan na po ba yung mga tatay ng mga anak ninyo? Doon din sa amin. Andun kasama po ng mga anak ninyo, ma'am? Kasama nila, pero gasupport ako sa kanila. Kasi malaki na yung malaki na yung anak ko, ay doon ako magpapadala sa kanya ng pera sa anak ko. Ba't naman ho kayo naghiwalay ng tatay? Mahirap, sir. Mahirap. Daming money involved. Problema. Problema po ba sa pera? Problema sa mukha ng asawa mo? Ano? Ito. Problema talaga sa ugali at sa pera. Doon kaya yun ayaw ko. Wala namang problema sa mukha, ma'am. Ugali talaga. Ugali at saka pera. Bakit nung nagsasama pa ho kayo? Anong trabaho ni mister mo? Sa construction kaya lang yun nga kasi syempre ayaw kong ipinto dito sa money involved. Problema talaga pag malayo kayo sa isa't isa, pero tanggap ko rin kasi ako din sa kanya naghiwalay. Ikaw din may gugustuhan. Paano po yan pag umuwi ka tapos nakita mo naman pagbabago tapos alam mo yun, bumabawi po ba? Pag bumawi si sir sa'yo, yung asawa nyo? Hindi na, matagal ako nag-stay sa sir. Kung gusto ko yung ginawian, matagal na yun. Pero yes ako nag-stay doon, ay ganun pa rin. Walang pagbabago, ay di binigyan ko na din ng chance. Pero umuwi pa rin kayo doon sa bahay ninyo, kasama po yung anak mo, mga anak mo, tapos yung tatay nila? Hindi. Umuwi ako sa mama ko, hindi man nagtrabaho ako. Siyempre, nandoon ako sa amin. Nandoon ako, hindi na din siya nagbibigay sa anak ko. Kahit nag-aaral yung 3 anak ko, hindi din siya nagbibigay. Kaya nag-work ako ulit doon. Kaya naka-apply ako ulit. Kaya yun. Ako nag-support din siya ngayon kasi nandoon sa kanya yung mga bata. Pero wala pa namang third party. I mean, hindi pa naman po siya nag-asawa. Wala. Sadyang nasa dahil lang sa ugali at saka kulang sa pera, no? Focus din siya. Kaya lang hirap talaga yung sige mong padala, hindi mo alam, hindi. Basta hirap talaga sa. May bisyo. Alam mo naman yun. Yung pagkakulang. May bisyo po ba? Yung bisyo talaga. Ay. Pinagbabawal? Hindi naman. Palainom, palahubog. Pinagkwarto lang. Oo, ganon. Mahirap sir, kahit malayo ka sa pamilya mo. Na asang-asa ka na pag-uwi mo, okay kayo lahat.
Ikaw, sana yung ano mo, sana yung may mga anak ka dati, wala. Wala akong anak, pero may kalipin ako. Saan sa ngayon? Saan sa ngayon? Sa kabilang pintuan. Kumalang bahay. Pumalon sa bahay, kabilang bahay. Ganun ba? Oo. Ganun talaga. Ano man po gusto niyo, sir, sa mapapangasawa mo? Mabigyan ka pa ng anak, ganun? Tadhana na lang, sir. Oo. Kung anak lang naman siguro, kayang-kaya po yan ibigay ni ma'am. Bukod sa pagmamahal niya, bigyan ka ng anak. Pag hindi ako pag walang anak, pwede naman mag-drawing lang. Hala, drawing ng anak? Oo. Pwede ba yun? Hindi na drawing yun, ginagawa ko yun, ma'am. Gawin nyo muna bago kayo mag-drawing. Pinapawisan ako yung dagana yung aircon ko dito. Kaya pinapawisan ka? Huwag kang yakin. Ba't mahiya ako sa'yo? Ba't mahiya ako sa'yo? Kaya nga. Matagal na ito walang hiya. Makapalang mukha nito. Pag-upsir ha. Usap tayo. Ba? Ganon? Oo. DJ, ilang minutes pa ba? 1 hour pa mo po, ma'am. Ganoon to. Grabe ka naman. Ang damot mo. Ang damot-damot nyo naman, ma'am. Gusto mo talaga masulo si sir. Grabe naman yan. Ako, DJ. Gusto mo talaga masulo eh. O sige. Wala na akong itatanong. Kaya na to, sir. Sa akin magtanong ka. Sir, yun na sa akin. Good luck na lang ho, ha. Magbigay na po kayo ng Facebook ninyo dyan. Connected na po kayo. Maraming salamat. Bye. Sige po. Ang damot ni girl. Maraming bagay. Marami siyang kaagaw sa comment. Baka mawalan pa siya. Nanigurado din. Sabi ni girl, mukhang ito na yung destiny ko. Hindi magkalayo. Binata pa. 30 minutes after 10 o'clock, oras na dito sa Pilipinas. Na-late si Ate Cassie Ken. Ubus na ang kanin, sabaw na lang natira. Gabi po ng Wednesday, May 21, 2025. Hanggang dito na lamang po muna ang Wanted Sweetheart Evening Edition. Kita-kits po tayo bukas hapon ng Martes para sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Viewers, listeners, mga subscribers, mga mariters, buzzers, maraming salamat sa inyo. Mga kapatid po nating mga malalayo nasa ibayong dagat. Maraming salamat. Ito po ang Wanted Sweetheart Evening Edition ngayong gabi ng Wednesday. Wanted Sweetheart. At ako naman po inyong radio and video jockey. Ako si Abian Mujal. Gwapo na, na-meet pa. Keep safe and God bless us all. Magandang gabi, Pilipinas.
broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Jam is here! OFW TV Radio. Jam FM 90.7.